Isang mapagpalayang araw po sa inyong lahat mga kaibigan. Ito po ang Kawal ng Demokrasya, Kawal di Carbonell, nagsasabing Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Mga kaibigan, tayo po ay nagbabanggit lamang ng ating pong pakikiisa sa gabay ng poong may kapal na si Allah sa ating pong mga ginagawang komentaryo. Ang ating pong kategorya ay komentarista. Tayo po ay professional mainstream journalist, book author, publisher, editor ng dyaryo at pinakamatagal na radio commentator na nakikilala ko. Siyempre nakikilala ko sarili ko. Ganun pa man, mga kaibigan, parati ko pa rin niriripaso, binabalik-balikan sapagkat hindi ko maanalisa ang isang bagay ng biglaan lamang, kinakailangan binabalikan ko. At nung binabalikan ko po itong appearance ni Rodrigo Roa Duterte sa Quadcom, napag-isipan kong nais ko ring maging resource speaker sa Quadcom para mabalanse yung nagte-terrorize at yung hindi nagpapaterrorize. Kaya nga po, nais ko pong ipagbigay alam sa inyo na ako'y nagbigay po ng notisya, nagpapaimbita sa Quadcom upang madala ko ang aking ebidensya sapagkat meron po akong ebidensya na alam ko kung sinong nagbayad ng pagpapapatay kay isang broadcaster sa Davao ng pangalan ay June Porras Pala. Ilalahad ko po yan. At alam ko rin mga kaibigan yung iba pa mga sikreto pati kung paano po pinabomba yan pong Marawi City na wala naman po talagang terorista sa loob. Alam po ninyo, yung ISIS, hindi po terror group na nagkanlong sa Marawi yan na ginawang dahilan ni Duterte para bombahin ang Marawi City. Hindi po totoo yan. Ang ibig sabihin ng IS, maniwala po ka sa akin sapagkat veterano po ako ng gyera dyan po sa Iraq. Ako po ay nag-cover ng Iraq War. Nung lumusob ang Amerikano, binobomba ang Iraq. Andun po ako sa Baghdad. Nandun ako sa side ng mga binobomba. Kasama po ako nagkakanlong sa mga kuweba-kuweba doon sa desyerto upang medyo hindi po tama ng ating ulo. Pag tinamaan po tayo ng bomba, medyo magugusot po kasi yung ating pong sombrero. Kaya nga po umiilag-ilag din po tayo ron. Ano pong ibig sabihin nito? Dala ko ang ebidensya na hindi totoo yung ISIS, Independent State of Iraq and Syria. Ang ibig sabihin lamang yan ay gusto ng mga Syrian at Iraqi na ibalik ang demokratikong pamamahala ng kanilang original na presidente na pinalitan ng mga Amerikano sa kanilang pagsakop ng Baghdad at pagbobomba ng Syria. Mga kaibigan, yan po ang ISIS. Paano nagkaroon ng ISIS sa Marawi City? Ano magagawa ng mga Muslim sa Marawi upang mapanumbalik ang gobyerno na inagaw ng Amerika sa Baghdad? Yan pong ibig sabihin ng ISIS. So kalokohan po yan. Isa sa mga maraming panlilinlang ni Rodrigo Roa Duterte at ako'y nalulungkot na sabihin sa inyo, ultimong Quadcom ay kanyang hayagan, harapan na nililinlang. Nung tanungin niya nga yung anak niya, paano bang performance ko? Sabi ng anak niya si Sara Duterte, at the rate of 10, Dad, 12. Abay, sumobra pa sa rating ng 1 to 10. Performance lang pala yun, ibig sabihin panggugoyo, panluloko, panguto, panduduro, pananakot. At ito namang mga natakot, abay ang pinagbabalingan ay si Trillanes. Bakit? Akalain po ninyo merong chairman ng Quadcom, isa sa mga 4 na chairman. Sabihin niya si Trillanes ay unpatriotic for cooperating with the ICC. Medyo dilecturean po natin itong congressman na ito.
Hindi po unpatriotism yan. Sapagkat tayo po, bago maakusahan si Duterte, member po tayo ng Rome Statute na nagtatag ng International Criminal Court or ICC. Member po tayo yan. Ang pagiging member po ay opisyal, hindi po katraidoran, hindi po act ng unpatriotism. Therefore, mali po yung si Chairman Benny Abante na pagbalingan si Trillanes sabihin, hindi ba unpatriotic yan? Sundalo ka pa naman? Bakit ka nag-cooperate dyan sa ICC? Ang ICC, mga kaibigan, ay hindi po nating kaaway. Paano naging kaaway, paano naging traidor si Trillanes? Dinideklara ng kawal ng demokrasya sa pamamagitan ng chairman ng koalisyon kontra China, ako po yun, na si Senator Antonio Trillanes IV alias Sonny ay isang true-blooded patriot. Patriot po yan. May tapang. Meron pong paninindigan. Kukunting Pilipinong ganyan. Tatawagin natin ang patriotic. Yan po ang sa courtesy ni Reverend Benny Abante na chairman po ng kanilang distrito dyan sa Manila. Congressman po siya. Ngayon, yung pagtawag niya po kay Trillanes na patriotic, abay hindi ko po malaman kung ano kanyang basis. Matapos tawagin si Reverend Abante, mga kaibigan, kaya po siya Reverend, siya ay pastor, siya ay naniniwala at nagmamahal sa Poong May Kapal. Tinawag ni Duterte na stupido ang Diyos. Bakit po hindi unpatriotic? Hindi lamang siya unpatriotic, blasphemous. Ang ibig sabihin ng blasphemous ay pagsasalaula sa relihiyon o sa kabanalan ng Poong May Kapal. Yan po ang tawag po dyan ay ang ibang spelling po ng blasphemy o blasphemous o ng bababoy sa relihiyon, sinasalaula ang Poong May Kapal, tatawagin stupido. Ang spelling po ng blasphemous ay DU30, Duterte. Duterte po spelling yan. At si Duterte, therefore, ang siyang treasonous, siya ay blasphemous, at siya ay bastos. Bastos na Duterte. Ngayon, kung naghahanap po tayo ng katotohanan, ay dapat sincero tayo. Huwag tayo na dudulas-dulas na ang loyalty nyo ay sa bastos. Ang inyong pinagtatanggol harapan, Quadcom yan. Kayo ang huling pag-asa ng bansa. Tapos Duterte kayo? Duterte ang inyong pinagtatanggol? Anong klase? Anong klase kayong tao? Meron pa isang hinahangaan ko pa naman nung araw, nung nakaraang linggo, mga kaibigan, bago nagsalita ito. Ang pangalan po ay Congressman Paduano. Medyo humanga po tayo niyan nung kanyang iniipit si Lieutenant Riena, babae, Garma. Abay, matapang po ang kanyang paninindigan laban po sa pulis na ito. Colonel pa naman. Kaya lamang babae. Pero nanindigan po siya laban po sa kasinungalingan. Nung pinipresenta ni Trillanes, yung pong nagpapatotoo ng kasinungalingan ni Duterte, siyang binalingan ni Congressman Aduanan. Sabi niya, pwede ko bang malaman saan mo kinuha yung mga ebidensya? Saan mo kinuha yung informasyon mo? Alam po ninyo, sa journalism, sa amin, bawal na isiwalat ang kung sino nagbigay sa iyo ng impormasyon. Sagrado po yan. Kaya nga po yung sa Code of Ethics ng journalism, bagay yan, journalism mas marangal po yan kaysa sa politiko. Sa Code of Ethics ng journalism, you do not reveal your source of information if it is confidential and it is not supposed to be quoted. Hindi mo pwedeng ipahamak yung nagbigay sa iyo ng katotohanan hinggil sa mga
ebidensyang iyong kinakailangan. Tinanong siya, ito naman si Trillanes, sapagkat ganyan po pagkatao nito, marangal, barako, patriotic, sinagot niya, sinabi niya kung yung pangalan ng sino nagbigay sa kanya, at sinabi niya na yan ay nandun din sa AMLA, Anti-Money Laundering Council ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Yung ebidensyang hawak niya. Ano po ating binabagtas dito? Binabagtas po natin dito ay ang ating pagkiling. Kung gusto natin katotohanan, suportahan natin lahat ng pagkilos para lumabas yung totoo. Kaya nga po dito tayo humanga kay Trillanes nung sinabi sa kanyang, sasampalin kita. Ang sabi ni Trillanes payag akong sampalin mo ko. Basta pumirma ka muna ng waiver. Abay, masyado pong galante itong si Senator Sonny Trillanes. Ako po'y pinahanga maliban lamang doon po sa pagpapasampal. Sapagkat pagpapasampal siya, pag pumirma, ako'y sasampalin ko si Duterte pag hindi pumirma. Yan po ang pangako ko. Hinihiling ko lamang magkita kami diyan po sa Quadcom. At tayo po ay nakahanda manindigan para sa Filipino people. Yung pong, alam po ninyo, yung pagpapaliwanag ko po nitong waiver, ang ibig po sabihin ng waiver, yung bang pagpirma na binibigyan ko kayo ng laya na busisiin ninyo ang aking bank account. Itong waiver na ito. Ang sabi ni Trillanes, sige, ngayon pa lamang magpasulat na tayo ng waiver at dito pa lamang pirmahan na ninyo. Abay, winalawala po ng Quadcom members yun. Hindi nila pinurso. Ultimong yung pong isang Muslim, ang pangalan niya ay Adjong. Pagkakataon na sana yan na medyo maiganti niya naman yung Marawi Massacre. Mga Muslim na pinabomba ni Duterte. Mga kaibigan, binomba ang isang village. Ang kanilang kasalanan lamang ay sila ay Muslim. Alam po ba ninyo yung buwan na binomba yung Marawi City? Holy month of the Ramadan. Kabanal-banalang buwan ng mga Muslim. Binomba ng walang hiya, ng bastos. Hindi po sa akin galing yan, kay Duterte galing yan. Nung sabi niya sa Senado, talagang bastos ako Talagang walang hiya ako. Ibig sabihin, yan po ang kanyang pagkatao. Diyan po natin nakikita. Hindi na po siya pwede magsinungaling sapagkat talagang sadyang bastos. Ang problema, ng bastos din siya diyan sa Quadcom and nobody called him out of order. Nobody protested. Susuntukin niya, ang suntukin ng isang babae, senadora, medyo may edad pa naman. With apologies, Miss Laila. Hindi ko po sinasabi kasi may edad ang mga babae. Pero hindi po kapantay sa boxing ni Duterte yan. Abay, inambaan ng suntok at si Trillanes aambaan na hahagisan, hambalusin ng microphone. August po yan. August Hall of Congress. Ang ibig sabihin, dapat iginagalang. Diyan ginagawa ang batas. At kaya po lahat ng congressman, pati presidente, ang tawag ay honorable, kagalang-galang. Dapat kagalang-galang ang iyong kilos. Okay, bastos ka, walang hiya ka, Duterte. Ayan, talagang walang hiya ka at bastos ka, animal ka. Pero dapat, dyan sa loob ng Kongreso, dapat kunyari marangal ka, kunyari edukado ka, kunyari tao ka. Hindi ka, kunyari, makatotohanang demonyo ka, animal ka. Magkikita tayo sa Quadcom. Huwag mo ko sasampalin. Pag sinampal mo ko, sasampalin kita. Mga kaibigan, ako po si Waldy Carbonell, nagsasabing, iniibig ko ang Pilipinas. Allahu Akbar.